Okay. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Isa po muling pagkakataon na makapag-share po sa ating lahat ng salita ng Diyos. Okay, so ang gusto ko pong i-share is continuous din po ng mga teachings po ni Pastor Wilbert about the Kingdom of God. So ngayon po ang i-share ko is about demonstrating the gospel of the kingdom. Bakit ho kailangan natin na patuloy tayong ma-immerse, patuloy tayong talagang ma-filled ng mga kingdom messages? Kailangan po talaga natin. Amen? So, as a start, ano po yung kingdom of God? So, what is the kingdom? Sabi po ng Matthew chapter 3, verse 1 and 2, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." So ito po siguro kung mapapansin nyo, talagang tagal na, di ba, na pinipreach ni Pastor about the kingdom of God. At sabi ko nga, kailangan po talaga nating ma-immerse, kailangan natin pong mababad at maunawaan po natin kung ano po ba ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. It simply means God's government, rulership, and reign. Pag sinabing kingdom of God, it's about God's government, rulership, paghahari ng ating Panginoon. Meron po akong narinig na isang preacher, sabi niya, we are not just Christians, but we are kingdom people. Kingdom people. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi mo kung kingdom people yan. Di ba pag sinabing kingdom of God, rulership of God, government of God, we represent yung king, yung buhay, nagmamanifest po sa atin. Amen? So ngayon, gusto ko pong makita po natin yung halaga ng gospel of the kingdom. Okay, what is the gospel of the kingdom? Okay, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kung mapapansin niyo po, di ba? And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. Alam niyo po, maliit pa po ako, naririnig ko na yung pagdating ni Lord. Maliit pa ako. At ngayon, malaki na ako. Hindi, malaki na. Andun pa rin, di ba, malapit nang dumating si Lord. At sabi nga rito, and the gospel of the kingdom will be preached. So, this is now the time and season na maintindihan po talaga natin about the preaching of the gospel of the kingdom. Ang sabi po, di ba, ano ba yung gospel? Ano ba yung gospel of the kingdom? It is the good news. Di ba? Gospel. Meron gang 4 gospel Matthew, Mark, Luke, John. Sa mga nagbabasa po ng Bible, Matthew, Mark, Luke, John, siya yung gospel. The good news. Pero para mas makita ho natin yung kagandahan ng good news, pag-usapan muna natin yung bad news. Ano ba yung bad news? Sabi ng Bible, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. Yan yung bad news. Lahat tayo makasalanan at hindi tayo nakaabot dun sa pamantayan, sa standard ni Lord. At yung destiny po natin ay sa impyerno, hell. Kasi lahat tayo nagkasala. At yun yung mga pangit na balita or bad news. All have sinned and fall short. May pamantayan po si Lord, may standard si Lord, pero hindi po tayo nakaabot doon kasi tayo ay makasalanan. At sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Yung kabayaran, pag ikaw ay nagtrabaho, merong kaakibat na kabayaran. At sabi rito, for the wages, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Amen? Kaya yun po yung bad news. Pero praise the Lord kasi may but. Nakita niyo po yung but? Hindi ko lang naguhitan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen? Buti na lang may but. Ano daw yung but? Ano yung gift of God? Eternal life in Christ Jesus, our Lord. Yes, destiny natin, hell, but because of Jesus. Yun po yung good news. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan if we repent for our sins, accept Jesus as Lord and Savior ng ating buhay. Amen? So, praise the Lord. Kasi itong Gospel of the Kingdom, ito po yung good news. Ano yung good news? It is the good news that men will not lost forever. Amen? Through the kingdom, he will be restored back in right relationship with God. Maibabalik yung dati nating sirang relationship kay Lord. Mga dati na tayo'y rebelde. Pero because of Jesus, muling na-restore. Sabi rito, restored back in right relationship with God. Live a life that is pleasing to the Lord. Live a life, mabuhay na kinalulugdan ni Lord. Sabi ko nga kanina, rebelde tayo eh. But because of this good news, sabi rito, mabubuhay tayo, live a life that is pleasing to the Lord and fulfill the purpose of why man was created. Malalaman natin yung layunin. Bakit ka ba nilikha? Bakit ba tayo nandito sa mundo? Hindi lang po tayo rito bastang pinanganak lang. May purpose. May layunin. And this is the good news. The purpose of why man created. Bakit tayo nilikha ng Panginoon? Malaman natin yung layunin, yung purpose ng ating buhay. Okay? Isang pangako ng Panginoon sa atin, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang pangako po ni Lord, hindi tayo bigyan ng kapahamakan. Not to harm you. Plans to give you hope and bright future. Yun po yung plano ni Lord. Amen? So kung meron man po tayong mga pinagdaraanan. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba, isang preaching ni Miles Monroe, Overcoming Seasons of Crisis. May mga seasons. Tandaan po natin, it is just for a season. Amen? Hindi siya permanent. Temporary lang. Ang permanente, si Lord at ang kanyang napakasaganang pangako sa atin. Amen? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. Pag-asa sa hinaharap. Okay? So, why man created? Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 28, we are created in the image. Pag sinabing image, ito yung character. Siguro po, madalas na po natin itong naririnig kay pastor. Diba? Pag sinabing image of God, yung character niya, at sabi ron, yung likeness is yung function. Okay? So we are created in the image. Kaya nga, when we know the purpose, yung buhay natin, we are created in the image and likeness of God. Nilikha tayo to take dominion, to rule and reign with Him in the heavenly places. Kaya wala pong puwang ang patuloy na panghihina, parang negatibo, parang walang pag-angat ng buhay Kristiyano. Kasi we are created to take dominion. Amen? To rule and reign with Him. Hallelujah! Pagpalakpakan po natin si Lord. So we are created in the image, character, likeness, function, like God. Tingnan po natin, ano ba yung purpose ng preaching the gospel? Preaching the gospel. Okay, what are the purposes of Christ in preaching the gospel?
Number one, to make people aware that kingdom citizenship is already available on earth. Ulit, to make people aware that kingdom citizenship is already available on the earth. From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Ano sabi po dyan? Maging aware daw po tayo that we are kingdom citizen. So kung merong senior citizen, may Filipino citizen, may kingdom citizen. We must be aware that kingdom citizen is already available. Hindi na po natin kailangang mamatay. Kumbaga, di ba, ay, para maranasan ko yung langit, maranasan ko yung heaven, kailangan ko pang mamatay. Sabi rito, yung purpose ng preaching of the gospel, to make people aware that kingdom citizenship is already available here on earth. We will experience heaven here on earth. Amen? Mararanasan natin yung paano ang mabuhay ng langit dito sa lupa. Hallelujah. Kingdom citizen. Pero gusto ko pong mag-dwell po tayo dun sa awareness of being kingdom citizen. Maging aware po tayo na, uy, ako'y kingdom citizen. Minamanifest ko yung kingdom ng Panginoon. I am ambassador of Christ. So sabi po ng Bible, di ba? 2 Corinthians, sabi ko, behave as kingdom citizen. Dapat yung ating pamumuhay, yung ating gawi, yung ating ugali as kingdom citizen. We must be aware, behave as kingdom citizen. Therefore, sabi ng 1 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has come, a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Sabi ko nga, behave as kingdom citizen. Yung buhay natin, dapat binago na ni Lord. May pagbabago. Pakisabi nyo nga sa inyong katabi, pagbabago. Meron dapat pagbabago kasi kingdom people ka kingdom citizen. At sabing ganun, kung dapat ang ating buhay ay patuloy at patuloy na binabago. Kasi sabi doon, if anyone is in Christ, kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao kung dati ikaw ay Marites, Marisol, Mariposa. Ano pa ba? Di ba? Ang dami. Ang dami na. Binago ka na ni Lord. Di ba? Kung dati kang, ang buhay mo, talagang magagalitin ka. At pag nagalit ka, talagang walang humpay, di ba? Walang humpay. Walang taros. Walang taros. Palalim ng palalim. Binago ka na. Kasi aware ka na ikaw ay isang kingdom citizen. Amen? Ikaw ay hindi ka lang anak ng Diyos, kundi ikaw yung representative ni Lord here on earth. At makita po sa buhay natin na tayo po ay talagang representative of God here on earth. Hindi yung, ay, Christian ba yan? Ay, ba't ganun siya? Ayun, yun lang, di ba? So, ano sabi doon? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Diba? Wala na yung dating pagkatao. Yes, minsan nabubuhay, pero ando doon, Panginoon, ayoko po nito. Lord, alisin mo to sa akin. Lord, hindi ito kingdom citizen. Hindi ako nagbe-behave as kingdom citizen. Kung meron pa po tayong mga bagay na paulit-ulit pa po nating nagagawa, at alam natin na hindi ito kalooban ni Lord, isuko po natin to sa Panginoon. Amen?
isuko natin. Kasi sabi naman ni Lord, di ba, if you come to me, I will come to you. At hayaan po natin, if we confess your sin, 1 John 1:7, di ba? If you confess your sin, 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya kung minsan bumagsak ka, parang ikaw ay nadapa, bumalik na naman yung dati mong buhay, o may kahinaan na namang nabuhay, suko lang kay Lord. Lapit at ibigay natin sa Panginoon. At yung pagiging awareness natin that I am kingdom people, kingdom citizen, ay atin po laging isa puso na meron akong nire-represent at ang nire-represent ko si Lord. Amen? Amen? Galatians chapter 2 verse 20. Sabi doon, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live. Ako'y napakong kasama na ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na yung nabubuhay. And the life which I now live in flesh, I live by the word of God who loved me and gave Himself for me. Amen? Napako na tayong kasama ni Kristo. Kaya yung buhay mo ngayon, hindi na dapat ikaw yung nabubuhay. Hindi na yung kagustuhan mo, kundi yung kagustuhan na lagi ni Lord. Lord, gusto mo ba to? Kaya kung may mga plano ka, may mga desire ka, meron kang mga plano, Lord, gusto mo ba to? Lord, kalooban mo ba to? Kasi hindi na ako yung nabubuhay. Kundi ikaw na. Behave as kingdom citizen. Okay. Just a testimony lang po. Every Monday, ayan, nandito yung aking mga classmates. Nagkaroon po kasi kami ng binigay na mandate po ni Pastor Wilbert, yung mga TCTL, mga miyembro ng TCTL Church na nagtratrabaho po sa City Hall at Barangay. So first, kami po ay nag-gather every Monday. So nung una, ang dami po namin, nung mga ilan na lang. Pero praise God. Kasi ako po'y natutuwa kasi ito yung remnant. Ito talaga yung mga matitikas. And still, I am challenging. Meron pa rin po dito and even nasa online natin. Mga TCTL members na nagtatrabaho sa City Hall at barangay. Yan. So meron po kaming ginawa. Actually, Pastor Wilbert po yung unang nag-share. Sinundan ko lang siya kung ano po yung mga ginagawa niya. Although wala pa po akong idea ano pong gagawin namin doon. Basta I am praying for strategy, anong gagawin. At nakakatuwa po kasi sabi ko as empleyado, hindi lang po ito sa barangay o sa City Hall, kundi as employee. Sabi ko sa kanila, ikaw ay Kristiyanong empleyado. Hindi ka empleyadong Kristiyano. Ikaw ay Kristiyanong empleyado. So, ibig sabihin, first priority mo, ikaw ay Kristiyano na naging empleyado. Okay? So, para maging malinaw, ibig sabihin, yung ginagawa mo, hayaan mong makita kang buhay na patotoo dun sa lugar na kung saan dun ka nagtratrabaho. Amen? So, hindi yung, sabi ko nga kanina, ay, Christian ba yan? Ba't ganyan? Diba? So, dapat hindi ganun. Ba't ganun siya? So, hindi ganun yung makikita sa'yo, kundi, ay, Kristiyano talaga yan. Kasi nakikita sa buhay niya, yung buhay ni Kristo. Alam nyo, lalo na po pag nasa loob ka ng kumpanya o nasa trabaho ka, kilala ka pag galit ka, pag stress ka. Dito sa church, pwede ka pang magtago nung iyong emosyon, nung iyong pero pag nasa loob ka ng trabaho at 8 oras ka doon, stress ka, pinupukpo ka na ng boss mo. Kasi ako rin po ay nagtrabaho. Matagal po akong nagtrabaho sa isang electronics company.
Pero pinakita ko po doon kung paano maging Kristiyanong empleyado. So I share, naging testimony. Kaya po nung nagtawag na merong demon possessed, ando si Sister Malu. So ako pinatawag. Ano pong ibig sabihin? Kasi nakikita ka, lumalantad ka bilang isang Kristiyanong empleyado. So balik po ako. So praise the Lord kasi yung atin pong mga employee ng City Hall and Barangay, nire-request ko silang mag-testify ano nang ginagawa ni Lord sa kanilang mga trabaho. So praise God kasi yung iba doon, dito ba, sabi nila, dati hindi sila nagli-lead, mag-pray before start ng work. Ayan, nandito yung iba. They send pa daw pictures, kaya talagang, sabi nila, nakakapag-start na silang mag-lead before they start. Kumbaga, umaalis na sila sa kanilang comfort zone para maipakita na ako ay isang pinaghaharian ng Diyos. Amen? So, hindi lang to sa ating mga empleyado sa City Hall at sa barangay, but even in the marketplace, mga nagtatrabaho, nag-aaral, lumantad po tayo. Ipakita po natin na tayo po ay mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong estudyante, Kristiyanong empleyado, Kristiyanong teacher. Yan, di ba? Kumbaga, laging una yung pagiging Kristiyano mo, pangalawa na lang yung iyong profesyon. Okay? So, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? So, yun po yung gawin po natin bilang mga kingdom people. Kingdom. Being aware. Yun po kasi yung reason why Jesus preached yung gospel of the kingdom. Let's demonstrate by being aware that kingdom citizenship is available here on earth. At kung available ang pagiging kingdom citizenship natin, let's behave as kingdom people. Amen? Mag-behave tayo bilang mga representative of Christ here on earth. Makita ho yung paghahari ng Diyos. Diba, dinifferentiate pa ni Pastor Wilbert about the kingdom of God and kingdom of heaven. It's something to do with impact and influence sa sphere of influence na atin pong ginagalawan, sa environment na atin pong ginagalawan. Makita ho talaga na pinaghaharian ka ng Diyos. Nakikita yung buhay ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, behave as kingdom citizen. Tingnan nyo nga ulit yung muka ng inyong katabi kung siya ba ay kingdom citizen. Uy, pinaghaharian po ni Lord. Oh, wag mo na ipakita. Parang iba yung question. Kingdom citizen and behave as kingdom citizen. Number 2, to make people understand. Anong purpose ng preaching the gospel? To make people understand that renewing of the mind is the basic requirement of kingdom transformation. To make people understand that renewing of mind is the basic requirement of kingdom transformation. Sabi dyan, renewing of mind. Tingnan natin po yung scripture. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ayun pala yung proper worship. By offering your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world. Huwag na daw po tayong umayon
sa takbo ng mundong ito, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Para pala malaman natin ang kalooban ng Diyos, malaman natin yung ganap, perpekto, at kalugod-lugod na kalooban ng Diyos, we must transform our mind. Kailangan mabago yung isip. Kailangan may pagbabago ng isip. Hanggat ang ating isipan ay sarado, walang pagbabago. Hanggat ang isip ng isang tao, isang mananampalataya ay sarado, walang pagbabago. Kaya kinakailangan ng pagbabago ng isip para daw tayo ay, sabi rito, renewing of your mind para malaman natin yung kalooban ni Lord. Sabi ko, how to renew your mind? Paano ba ma-renew your mind? Filled it with the Word of God. First, punuin mo yung isip mo. Kasi alam niyo po yung isip, ito yung battle talaga ni Satan. Minsan, di ba, meron kang parang punong-puno ka ng faith, tapos biglang mag-i-inject yung demonyo, talaga ba? Di ba? Minsan, bigla ka na naman panghihinaan. But when you are filled with the Word, with principles, with the laws of God, mga batas, mga prinsipyo ng salita ng Diyos, ng kanyang mga salita, sabi rito, yun yung paraan para mabago, basagin yung ating mga kaisipan na hindi ayon sa kalooban ni Lord. Sabi ni Paul, I take this thought captive. Sinusupil ko ang aking kaisipan. Sabi doon, I take this thought captive in obedience to Christ. At sabi rito, filled. Filled your mind, filled your, mapuno po tayo ng salita ni Lord. Amen? Kasi kapag puno ang isip mo, at ginagawa mo yung mga prinsipyo na sinasabi ng salita ng Diyos, dito po nababago, nababasag yung mga kaisipang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, ito nga, madalas na sinasabi ni Pastor sa atin, di ba? Ano ba yung 3 K na nagiging hindrance para hindi ka makapag-breakthrough? 3 K, katamaran. Pag tamad kang magbasa ng Bible, tamad kang mag-aral, tamad kang makinig, yan. Nagiging hindrance at nagiging mapurol yung isip mo o nagiging negatibo ka sa mga bagay kaya hindi ka makausad sa iyong buhay pananampalataya. Isa pa, kayabangan. Pag mayabang ka, ayaw mo makinig. Pinagsasabihan ka na. Dahil mayabang ka nga, hindi, alam ko na yan eh. Narinig ko na nga yan, prinitch na yan eh. O ayaw mo nang makinig, yumayabang ka na. Kayabangan at ang 3, katigasan ng ulo. Pinagsabihan ka na, gawin mo to. This is the way, walk in it. Pero tigas pa rin ang ulo. So yun yung mga nagiging hadlang para hindi ka makapag-breakthrough. So sabi rito, renewing of mind, diba, is the basic, ang tawag doon, requirement in kingdom transformation. Balikan ko lang po ulit yung amin pong group ng City Hall and ito maganda kasing example eh. So one time, nagkaroon po kami ng discussion. Sabi ko, ano yung dating sa'yo ng mensahe nung linggo? Ayan, ganun lang. Ano yung dating sa'yo? Ano yung take away mo? Ano yung tumatag sa, parang naintindihan mo? So, we come up na about the Word of God, especially yung Joshua 1:8. Yun po yung tumatak sa akin nung time Sunday yun na prinitch ni Pastor. So, challenge. Challenge ko po yung grupo. Ayan, dyan naman sila eh. Sabi ko, basahin natin yung Bible for 1 year. Target, basahin natin.
Every day. Babasahin po natin to. Minimum of 3 chapters. Maximum of, hindi na ako nagbigay ng maximum eh. Pero mas maganda siguro mga 6 para magawa. So as a start, ayan, Matthew 1, 2, 3, done, Bible reading. Nagulat din po ako eh. Kasi nagbabasahan na sila. Sabi ko, first hour of the day, yung unang araw, para meron kang bit-bit sa pagpasok mo sa trabaho, meron kang bit-bit na word of God. Diba? Kasi sabi ng Bible, season or out of season, share the word. So, ibig sabihin, pag meron niyang pagkakataon, dahil meron kang bit-bit na word of God, o meron kang nabasa, so ready ka na mag-share. So, nagulat ako. Ako po'y natutuwa, sa totoo lang. Kaya na-appreciate ko po, kasi ako rin kasali dun. Kaya ako rin talagang kasama nilang nagbabasa po kami, Bible reading. Hanggang sa pumasok po sa mind ko, sabi ko, hindi lang dapat Bible reading. Ayan, dyan sila. Paulit-ulit po ako. In Joshua 1 verse 8, may 3 tayong dapat gawin. Huwag lang nating basahin. So may number 3 na dapat nating gawin sa Word of God, pwede nyo rin po itong gawin. Number 1, read. Sige, basahin mo. Basa. Pangalawa, huwag mo lang basahin. Meditate. Pagbulay-bulayan. As you meditate the Word, meron diyang sasabihin sa iyo si Lord na kasalanan na dapat mong isuko. Tao na dapat mong patawarin. Base dun sa Word of God na hinihimay mo. O pangako na dapat mong panghawakan. So sabi ko, meditate. And number 3, obey. Sumunod. Sumunod. Pag meron ka dun sa nabasa mo na pinagagawa ni Lord sa'yo, sumunod ka ng mabilis. Sumunod ka ng walang pag-aalinlangan. Sumunod ka ng walang pagdadalawang isip. Okay, ano yon? Read, meditate, obey. Kasi sabi ko, as Joshua 1:8 stated, kung mararanasan daw natin yung success and prosperity, masagana at tagumpay na buhay, kung ganun yung gagawin nating Word of God. So, paulit-ulit po akong ginagawa yun sa kanila. Remind, don't just read. Meditate. And obey. Sumunod. Pag ganun po kasi, sa alam nyo, kahit isang simpleng mananampalataya, mabilis po yung paglago. Kasi hindi ka lang nakikinig Hindi ka lang, kundi ando dun yung pagdi-desire mo na gawin. Kaya nga sabi ko, pag may sinabi si Lord na gawin mong mabilis. Gawin mo nang walang pag-aalinlangan. Kasi pag habang tumatagal, alam niyo yun, nandun ka sa valley of decision, tumatagal ka na. And even yung season, nung kami po ay bibiyahe, yan, may kasama ko po, kwentuhan po kami. Yes, ang season ay temporary, pero magtataka ka, bakit ang tagal-tagal mo na dun sa season na yun? Diba? Na parang napagkwentuhan po namin, maybe, hindi ka makapasa o merong pinagagawa sa'yo si Lord, pero hindi ka tumutugon ng tama. Walang tamang response. Kaya ang tagal mo na dun sa season, parang gipit ka, nandun ka sa kakulangan, o andun ka, gipit ka lagi, parang baon ka sa utang, andun ka dun sa season na yun, na tumatagal ka. Baka may pinagagawa si Lord sa'yo, at hindi mo kasi ginagawa, kaya ka tumatagal dun sa season na yun. Yes, hindi siya permanent. It's temporary. Pero bakit tumatagal? Hinihintay po niya yung tama nating pagtugon. Okay? Again, sabi po doon, what is the purpose of Christ in preaching the gospel? For the people to know that renewing of mind is the basic requirement. Dapat po bago yung isip, dapat po nabago. Hindi na yun yung parang nakatenga ka dun sa paniniwala mong yun, hindi ka na makaahon-ahon. Amen? Amen po. Okay.
Sabi nga ni Pastor nung sa Agent of Transformation, isa pong nag-ano po sa akin is, if you want to minister to high places, know your Bible. Ibig sabihin, dapat alam mo how to connect history, mga stories. Kasi hindi ka pwedeng makapag-share kung hindi mo alam yung Bible mo. So, a reminder for us, read, meditate, and obey. Yun po ang magre-renew po ng ating isipan. Patuloy tayong makinig at makinig ng salita ng Panginoon. Mga pagkakataon na tayo, huwag po nating palalampasin. Yan, meron po kayong one-to-one. Diba? Huwag niyong palampasin yung inyong mga ka-one-to-one. Kasi doon nare-renew yung inyong isipan. Sinabihan ka na ng inyong discipler, meron tayong one-to-one. Make yourself available. Gawin po natin ang lahat kasi yun po yung magre-renew ng ating isip. If we are filled with the Word, filled with principles, mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Sabi rin po ito ni Pastor dun sa agent, the more truth you know, the more truth you have, the more freedom you become. Pag alam mo, sabi kasi ng Bible, di ba, you will know the truth, and the truth will set you free. Malalaman mo yung katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Ano yung truth? Diba? Jesus. Sabi ni Jesus, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. More truth, more freedom. Diba? Kapag marami kang alam na truth, mas marami po tayong magagawa, magiging malaya tayo. Gamitin ko lang po, naku, parang hindi ko ito matatapos. Gamitin ko lang po yung, number 2 pa lang ako. Pero mas maganda po. Amen? Naiintindihan niyo po ako? Amen? Nabibuild ba kayo? Kasi alam niyo, may in-explain po si Pastor Wilbert doon. Actually, even sa pero mas naiintindihan ko siya pag lagi ko siyang napapakinggan about binding and loosing. Diba? Na din to ni Pastor. Kasi kahit ako, gamit ko rin yun noon. Diba? Ano man ang talian mo dito sa lupa. Pag nagpe-pray tayo, ano man ang talian mo dito sa lupa, tatalian mo sa langit. Ano man ang pakawalan mo sa lupa, papakawalan mo sa langit. Diba? Yun yung natin, pag nagpe-pray tayo, parang bind. At sabi po, diba, nung paliwanag po sa atin ni Pastor, pag ikaw ay may igagapos, kailangan mo ng tali. Diba? Kailangan mo lubid. Pero sabi ni God sa Matthew chapter 16, I have given you the keys of the kingdom of heaven. Hindi lubid ang binigay. Kasi sabi doon, I have given you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Una binigay niya ay key. Bakit susi? Diba? Bakit hindi lubid? At pagpatuloy mo pala siyang naiintindihan mo yung truth ng Word of God. Bakit susi? Bakit hindi tali? Susi. Ano ba yung gamit ng susi? To open, to unlock, di ba? To close, di ba? May mga padlock na sinasara. Yun pala. Kapag ang isa kasing normal na tao, pag hawak mo yung susi, hindi mo na kailangan kumatok. Di ba? Ay, buksan nyo yung pinto. Buksan nyo naman to. Hawak mo yung susi. Anong kailangan mong gawin? Gamitin mo yung susing hawak mo. Ibukas mo dun sa doorknob. At kakapasok ka, at malaya ka dun sa bahay. Pwede kang magbukas ng ref, pwede ka. Kasi nasa iyo yung susi. Hindi mo na kailangang kumatok ng kumatok. Kasi hawak mo. At sabi dun, I have given you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth, hallelujah, di ba? Nasa atin daw yung susi, kaya ano man ang talian natin, tatalian ng Panginoon sa langit. Ano man ang pakawalan, papakawalan niya. Hawak mo yung susi. At ito yung truth. Noon, di ba, hindi kasi natin alam kung hindi ka nakikinig at hindi ka dumadalo at hindi mo iniintindi yung preaching,
Parang dumaan lang yon. At alam niyo, maganda nga po yung paulit-ulit eh. Yung paulit-ulit. Kasi unang dinig mo, hindi mo pa una talagang maintindihan. Kahit sa basa, unang basa mo, parang hindi mo pa naintindihan. Pero paulit-ulit, doon mo naiintindihan. Ito pala. Kaya the more truth you have, the more truth na iyong nalalaman, the more na magiging free ka. Freedom. Yung freedom. Mapapalaya ka. Amen? So akala natin lagi na lang, Lord, ask, seek, find. Lord, ask ka na lang ng, Lord. Pero ito pala, nasa iyo naman yung susi. Kailangan mo lang gamitin yung susi. Amen? I have given you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. Amen? Hallelujah. The first requirement is renewing of mind. Dapat mabago po yung isip. Mabasag yung mga kaisipang hindi kalooban ni Lord. Yung mga kaisipan na negatibo, mga kaisipan na hindi nais ng Panginoon. At sabi po doon, the more truth you have, the more freedom you become. Okay. So, next. What are the purposes of Christ in preaching the gospel? To redeem the lost. To redeem the lost. Ayan. Sabi po dyan, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. Okay? So to redeem. Bakit po? Kasi napakaraming kailangang palayain. Kaya preaching the gospel, the purpose of preaching the gospel is to redeem the lost. Tingnan po natin ang scriptures pong ito. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ano daw doon? Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Amen? Sabi rito, nagtuturo sa atin na talikuran ang mundong ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Okay? Verse 13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. So anong sabi rito? To redeem the lost. 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo. Okay, so this is the reason why the purpose of Christ in preaching the gospel, to redeem the lost, palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ito po yung layunin, pinalaya tayo ni Kristo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang kanyang sariling bayan at masigasig sa paggawa ng mabuti. 15, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan. Hanggang 15 lang pala yung 14.
Tuloy. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman. So tingnan niyo po yung mga dapat, sabi ito, redeem. Diba? Palayain, tubusin yung mga nawawala. Dahil sabi nga rito, ito yung mga sabi, talikuran ng mga makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Hinandog ng Panginoon ang kanyang sarili, di ba? Para palayain tayo sa lahat ng mga ito. Okay? So, medyo dito po na tayo magtatapos. To save the world. Para iligtas ang mundo. To save the world. The reason, the purpose of Christ in preaching the gospel is to save the world. Iligtas ang mundo. Sabi ng John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting or eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Iligtas. Christ came not to save the earth, but to save the world. Iligtas po tayo. Maranasan natin ang kaligtasan. Ang tao po, ang pagsuway, because of man's disobedience to God, causes the world, o yung creation, to groan because of its decay and corruption that leads to destruction. Nung nilikha po ang mundo, maayos. Di ba? First, second, hanggang sixth day. But because of sin, man's disobedience to God, nasira po yun. At ang nais po ng Panginoon ay iligtas ang mundo. Sabi dyan, man's disobedience to God causes the creation or the world to groan because of its decay. Romans 8:18-23. Romans 8:18-23. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw sapagkat nananabik ang sangnilikha. Yung creation daw, groans. Sabi rito sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. So, hinihintay ng Diyos na ang kanyang mga anak that the sons of God will be revealed. Tayo ho, yung inaasahan ni Lord. Tayo pong mga anak ng Diyos, mga kingdom people ang inaasahan ng Panginoon. Kasangkapan ni Lord. Vessel niya para ang mundong ito ay patuloy, sabi rito, masave. So, hindi po dapat wala tayong ginagawa. Hindi po tayo dapat walang, di ba? Parang, sige, Sunday, a-attend ako, uwi, trabaho, kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho, tapos linggo na naman. Hindi po tayo tinawag ni Lord para dun lang. Para magtrabaho, parang pagod ka na katatrabaho. Sabi dito, His creation, ang sanglilikha. Sabi, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos.
Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa makaluwalhatiang kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin, diyan pa ba ako? Alam nating hanggang ngayon, dumaraing ang sangnilikha. Oh, di ba? Naririnig niyo po, dumaraing. Dumaraing. Naghihintay siya. Ayan, sabi rito, dumarating ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kung di tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumarain din habang hinihintay natin ang pagpapahayag sa atin at pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ano pong ibig sabihin nito? Wala pong ibang inaasahan si Lord, kundi po tayo, sabi rito, dumaraing ang sangnilikha. Okay? So, makikita po natin sa scriptures pong ito na ang Diyos at nais po ng Diyos na talagang ang kanyang mga anak ay patuloy na lumantad, maging representative po tayo ni Lord dito sa mundong ito. Why the earth is groaning. Diba? Dumaraing for the sons of God to be revealed. Hanggat hindi po tayo tumatayo, hindi po tayo lumalakad ayon sa katwiran at kalooban ng Panginoon, ang sangnilikha ay patuloy na daraing. Kaya nga, sana po makita natin yung pangangailangan, yung need ng mga tao. Diba? At kapag hindi po tayo magsasalita, hindi ho natin sasabihin sa kanila, patuloy po silang mapapahamak. Because of sin, Satan brings order to this world and he contaminates the world with his nature. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Tandaan nyo hindi sila sumampalataya dahil sa kasalanan, dahil si Satanas binagbigay ng disorder. Binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, di ba? Minsan mayroon kayong sinesharean, parang ang tigas naman ng puso nito. Parang ayaw niya, di ba? Ayaw niyang kumilala, parang ang tigas-tigas. Kasi sabi doon, binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag. But still, kahit gaano, alam niyo, wala pong matigas na puso sa harap ni Lord. Just share. Meron kayong mga mahal sa buhay. Meron kayong mga antagal-tagal niyo na parang hindi pa rin siya kumikilala. Just wag tayong huminto. Huwag tayong tumigil na abutin, ipanalangin, at ibahagi at maging buhay na patotoo po tayo. Upang ang mga mahal natin sa buhay, yung mga kakilala natin, ay kumilala, magkaroon ng liwanag. Tandaan nyo, kasi si Satanas, sabi rito, ang Diyos ng kasamaan na daigdig na ito yung nagbulag para hindi nila makita yung liwanag ng, sabi, kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Huwag ninyo, 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. O ang mga bagay, ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So do not love the world or anything. Sabi rito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman,
ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga taong, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan paman. Amen? Sabi ng Lord, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Huwag nating or mga bagay sa mundong ito. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Basahin ko lang po yung mga scriptures. Galatians 5:19-20. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkampi-kampi at pagkabahagi. So ito yung mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagalit, kasakiman, at pagkampi-kampi, at pagkabahagi. Ito po yung mga gawa ng laman. Kaya nga, tayo bilang mga kingdom people, mga anak ng Diyos, hindi po dapat makitaan sa atin ang mga bagay na to. Amen? At sabi rito, we must save. Sabi nga, yung preaching of the gospel is to save. Okay? Iligtas ang mundong ito. Kasi ito yung laman. Ito yung mundo. Dapat mong malaman na ang mga huling araw, sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang padalos, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y mga anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga, alam nyo, maganda pa po itong isa-isahin di ba? Yung parang ni Pastor, parang iniisa-isa. Pero kunin nyo na lang po. 2 Timothy 3:1-5. Tapos i-meditate nyo po yan. Diba? I-meditate. Meron pa ba ako nito? Meron pa ba akong dapat isuko dito? Meron pa bang dapat tampyasin sa buhay ko? Kasi sabi rito, dapat mong malaman na sa mga huling in the last days. Sa huling araw, darating ang panahon ng kaguluhan. In the last days, sabi ng Bible, perilous times, terrible times will come. And even the elect. Yan, di ba? Kaya ito po, why gospel, preaching of the gospel ay napakahalaga. Kasi itutuwid po talaga tayo. And as kingdom people, sabi ko nga, let's be aware that we are kingdom citizen.
Kasi pag aware ka na ikaw ay kingdom people, kingdom citizen, magbe-behave ka. Magbe-behave ka as kingdom citizen. Doon yun sa number 1. Diba? At pag nakita mo to, hindi ito kingdom citizen. Alam mo, last na lang. Ano lang po. Regarding po ito kasi nabasa ko po rito, magiging suwail sa magulang. Meron lang po akong naalala. Siguro, this will I end. Bilang mga anak ng Diyos, mga anak, yan. Unang anak, irespeto po natin yung ating mga magulang. May time lang kasi talagang nagpantig yung tenga ko. Nagpantig kasi how sinigawan niya yung nanay niya na may inuutos. Parang naano yung tenga. And please, bilang mga kingdom people, alam nyo kahit ang ating mga magulang, mas magaling tayo sa kanila, mas may pinag-aralan ka sa kanila, mas marunong ka, wag na wag po nating sigawan. Wag ho nating pagtaasan ng boses. Amen? Kasi anak ka ng Diyos, kingdom people, kahit alam mong mas magaling ka sa Kanya. Ako po, to be honest, kasi ang mga magulang ko po ay senior citizen. Alam naman po natin, yan, mga senior citizen, minsan nagiging makulit, di ba? May mga inuutos sila. Minsan may time, ma, ako na lang bang anak? wala nang mautusang iba. Pero inano po ako ni Lord, kasi hindi sila habang buhay nakasama natin. Hindi habang buhay kasama po natin yung ating mga magulang. Ano lang po ako kasi wag tayong ipakita po natin. Minsan, syempre, stress ka na rin, marami kang ginagawa at bigla pang silang nag-utos. Diba? Wag po natin silang pagtaasan ng boses. Kung meron man silang inutos, meron ka mang ginagawa, bigyan ho natin ng halaga yung ating mga magulang. At isipin ho natin, hindi ho yan lagi nating kasama habang buhay. Amen? Amen? So, as kingdom citizen, kingdom people, be aware, lalo na sa mga anak. Meron po kayong mga magulang na may mga time, may inuutos sa'yo. Huwag po natin, ang pangit pakinggan. Nakakarindi sa tenga na sigawan mo yung magulang mo. Ayan, umuoo na po yung mga magulang. Opo. Hindi, at to be honest lang po, kasi ipakita po natin yung respeto at pagmamahal sa kanila. Kasi magulang mo yan eh. Wala ka dito kung wala siya. Kung wala sila, wala po yung ating mga magulang. Wala tayo rito kung hindi dahil sa kanila. At bigyan ho natin yun ng halaga. Minsan makulit sila. Diba? Pero magulang mo yan eh. Irespeto po natin. Bigla lang pong pumasok sa isip ko kasi may nabasa po ako rito. Ayan. Diba? At huwag din tayong maging suwail. Pag meron silang inuutos, kasi lagi po yan for your good. Pag may sinabi sila, huwag nyo nang pilitin yung gusto nyo. Kasi magulang nga sila eh. Magulang. Hindi sila ang ating mga magulang. Sila yung ating mga kung pagdating sa authority, sila, we are under authority. Sila yung nasa authority na pinagkatiwala ni Lord sa ating mga buhay. Yes, first authority. Amen? So I believe this morning, tayong lahat po ay na-build at patuloy po na magpakababad po tayo lalo sa mga salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's come to the Lord.
Pwede po ba tayong mag-respond sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga? Sabihin natin, Lord, like Mary, Lord, be it unto me. Lord, be it unto me according to your word. Mangyayari to sa akin, Panginoon. Maganap sa buhay ko ang iyong kalooban. Lord, I will to be aware that I am kingdom citizen. I will behave as kingdom citizen, Lord. Yung word mo, yung salita mo, renew us. Lagi mo kaming i-renew. Lagi mo, Panginoong, baguhin. Alisin lahat ng mga bagay, Panginoon, na nagiging hadlang upang hindi ako makatuloy, makapagtagumpay, Panginoon, sa aking buhay. Father, we honor you, Lord. Marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat anak mo na nakinig. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat anak mo na tumanggap. Hindi lang, Lord, nakinig, hindi lang pinakinggan, kundi nagkaroon ng desisyon na gagawin namin, Panginoon. We will not be hearers of the word, but doers. Doers of the word. Hallelujah. Hallelujah. This is your portion, church. Tanggapin mo ang iyong bahagi. Hallelujah. Receive it. Receive it. Receive it. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah.